mga idol, eto na nga yung sinasabi ko sa inyo no, na napaka-unstoppable na talaga ng LA Lakers kahit na wala pa si Luka Doncic at Austin Reeves. Biruin mo mga idol, muntik-munti ka na yun mga idol, pero maraming naging error dito ang Lakers. Kaso nga lang mga idol, maalas at talagang ewan ko ba, sinasadya ba ng Houston Rockets na matalo sila kanina? Ha? Bakit ganun ang nangyari mga idol? So tignan natin to mga idol no, kung paano nga natalo rito ang Houston Rockets dahil din sa agagawan nila mga idol. Pero syempre mga idol, bago natin simulan yan mga idol, dito muna kay Bronny James. Pag-usapan natin itong si Bronny James mga idol no. Yan no, kita nyo ba ang historic na ginawa kanina ni LeBron James at ito si Bronny James mga idol, isang malupit na alley-oop lang naman mga idol no. Kay Bronny James mga idol, napaka-iconic niyan mga idol sa father and son duo. Tapos pareho pang LA Lakers mga idol, grabe, dream come true yan para kay LeBron James. Tapos sa playoffs pa nila ginawa mga idol. Pero yun yung mga idol no, si Bronny James hindi rin binigo yung tatay niya dahil tignan mo naman ang na-produce ni Bronny sa loob lang ng 9 minutes, 5 points, 100% field goal at 100% idol sa 3 points, 'di ba? 3-point made. Sa loob lang ng 9 minutes siya mga idol. Grabe na 'yan mga idol. Kaso talaga napakabata pa nito si Bronny mga idol. Sa tingin ko madedevelop pa to no, kung talagang bibigyan lang siya ng green light mga idol. Kaso nga lang hindi dito sa Lakers mga idol. Maaari baka sa ibang team. Kasi yung Lakers masyado pang stuck Stuck pa sila masyado mga idol at hinahabol nila championship. Kaya sa tingin ko hindi pa talaga panahon dito ni Bronny. Pero nasasayang kasi yung mga taon niya 'di ba? Na dapat sana yun na nga, na-enhance na yung kanyang pagiging isang NBA player mga idol, 'di ba? So, yun na nga, mga idol. Kaya yun lang kay Bronny James, no? Wag na siyang sumandal sa tatay niya, no? Siguro mga natapos ng rookie contract niya, maaari. Tignan natin, malay natin, 'di ba? Mag-improve talaga tong si Bronny James mga idol. At syempre sa Lakers win mga idol, wag mo ring iismulin diyan si Marcus Smart mga idol. Matindi rin ang ginawa nitong si Marcus Smart mga idol. Yan ng credit no. 21 points, 10 assists, 5 steals, 2 blocks mga idol. Etong si Mark Smart at saka si Luke Kennard din mga idol. Isa pa rin yun mga idol no, na nakapag-produce dito sa Lakers. Kaya siguro talagang napakalupit niya ng Lakers kasi yung mga dapat na ginagawa ni Luka at ni Austin Reeves nagagawa naman ng maigi na tong dalawa no, si Luke Kennard at si Mark Smart mga idol. So kaya yun, syempre sa presensya ni LeBron no, talagang matindi talaga sila no. Ayun talaga yung titawag na all-star effect no mga idol. At isa pang maganda rito kay Marcus Smart mga idol, napaka-active. Tignan mo naman no mga idol, talagang binabata talaga tong itong Houston Rockets mga idol no. So yung kagandahan talaga kay Marcus Smart. So magandang addition talaga to no para sa, 'di ba? Yung mga play sana ng Rockets mga idol, tignan mo, nadudukot pa nitong si Marcus Smart mga idol. So talagang napakalaking help niyan mga idol, lalo na pagdating sa crucial. At syempre wag din natin palampasin no ang katangaang ginawa ng Houston Rockets dito mga idol. So actually mga idol, open dito si Sengun 'di ba? Si Sengun no, open no, nasundutan pa, dalawa na nga yung bumabantay sa'yo, dinoble team ka na nga Shepherd, tapos yung pa pinasa kay Sengun, tapos meron pang dalawa si Jabari 'di ba? Hindi nila tinulungan. Si Smith ba to? Si Thompson pala. Grabe. Wala talaga nga talaga. So naagaw 'yon no ni LeBron. Nasundutan LeBron James. So dalawa yan no, hindi man lang tinulungan, dalawa yan. Uubusin mo na lang yung oras, idol. Bakit hindi mo pa ginawa, 'di ba? So anong klaseng yun? Anong klaseng play yun ng Rockets mga idol? Pang bagi ito. Hindi pang playoffs yung mga ganong labanan mga idol. Tapos dalawa pa sila, dalawa na nga silang humarang dito kay LeBron. Yan napaka-worse talaga Napaka-worse ng ginawa dito ng Houston Rockets. Dapat kanila na yung panalo, 17 seconds na lang. Ay lang seconds na lang dito, 25 seconds na lang natitira. Lamang sila rito ng 3. Tignan mo naman si Shepherd. Ang open na open si Thompson. Hindi man lang pinasa mga idol. Ano nangyari dito? Talagang siya talaga magbababa ng bola kahit double team na, 'di ba? Sana ginawa niya na ng paraan. Pinipressure na siya. Uubusin niya yung oras siya, dapat pinasa niya na yun. Agawa pa sana sila magandang play. Yan, tulad niyan. Na 13 seconds na titira. Sa 13 seconds na natitira na yun, wala rin nangyari diyan. Kalokohan talaga ng Rockets. Wala. Na talaga kayo. Maganda talaga diyan, no? Rockets wala na, trade na nila si Durant. Mismong playoffs pa nang wala hopeless talaga, 'di ba? Di talaga pagbibigyan ng Lakers to, chance na nila yan Paano kung bumalik pa si Durant sa game 4, 'di ba? Di mawawala yung chance nila, kaya kailangan na nila talaga i-boost dito lahat no dito sa game. So nag-success naman sila
mga idol, kaya 'di ba, wala tayong masasabi diyan. Syempre, no, ang ano ng lahat, ang pinaka-sentro ng lahat kaya naging successful ang Lakers ngayon mga idol. Ito si LeBron James, 29 points, 13 rebounds, 6 assists. Talagang pinakita niya rito, no, na meron pa rin siyang ibubuga mga idol. Caliber pa rin talaga ito si LeBron James. Hindi yan maitatanggi. Biruin mo, tignan mo ang pinuproduce niya mga idol. Hindi pa rin siya nagawang pigilan ng racket. Samantalang mga bata pa yung mga idol. Kaso nga lang, yun na nga, bata nga, walang experience, kaya minama ng minama. Si Durant na lang talaga ang pag-asa nila doon. Kung naglaro doon si Durant, sigurado may pag-asa pa silang manalo. Pero kasi, kaya nga yan, hindi naglaro si Durant, sinamantala na talaga ng Lakers, diba? So kahit sino naman mga idol, talaga sasamantalahin yung ganung pagkakataon. Dahil pag hindi mo sinamantala yon, idol, sigurado, pag game 4, kung sakaling trip ni Durant na bumalik, talagang kakayanin talaga nila ang Lakers, no? Kahit na sabi mong piso-pisuhin lang nila yan. Pero kasi malaki ang hope para sa Houston Rockets ngayong season na to, dahil sa ginawa nilang pagtete-trade, umasa sila sa All-Star, 'di ba? Tapos ganyan lang ang mangyayari, parang Kawhi Leonard, 'di ba? Parang nawala lang din yung amor nila mga idol. Kaya ngayon, no, talagang Lakers talaga nangingibabaw rito. Kaya wala na yan mga idol for game 4, tapos na to mga idol. Wala na talaga tayong rito. Aasahang talo, hindi panalo na to mga idol. Hindi na tawag dito, na lang to sa Lakers mga idol, parang warm up para sa round 2 mga idol. Kasi wala talaga Rockets mga idol. Talagang minama sila. Ang masakit naman sa Rocket, uwet na yan, last play, 3 pa yung lamang nyo, doon pa kayo gumawa ng error. Talagang katangahan talagang pinagagawa yung Rocket. Pang tignan. Although talagang akala talaga makakasagad na sila di ba? Makakatagos na sila mga idol. Kahit ako kanina, akala ko talaga makakatagos kasi syempre lumalamang na sila, di ba? Talaga ang problema sa last play, biruin mo, di ba? Doon sila inanuhan ng experience. Biruin mo mga idol, ilang segundo na lang yun, di ba? Nabaliktad pa yung laro. Tapos dito pa sa second chance opportunity nila, no, yung OT overtime, nga pa rin, di ba? Ang Houston Rockets. So ano pang mukhang ihaharap ni Kevin Durant diyan next season mga idol? So papalit na naman siya ng team, di ba? O magre-recruit ba siya? Ano bang plano ni Kevin Durant mga idol? Sa tingin ko mga idol, alam nyo, dapat ang gawin ni Kevin Durant mga idol, bumalik na lang siya ng Golden State Warriors, mas maigi pa mga idol. Sigurado, may chance pa silang makakuha ng isa pang championship, no? Tapos lahat sila healthy. Dapat ganun na lang. Kasi doon naman talaga siya fit Kasi umalis lang naman siya doon dahil kay Draymond Green, di ba? Kasi itong Draymond Green na to, isa ring mapapel, di ba? Pinalayas lahat ng key player ng tawag dito, ng Golden State Warriors. Na mo pati si Thompson tuloy umalis na, di ba? Dahil wala na Kalasan na talaga di ba? Wala na talaga mangyayari. Kaya kay Kevin Durant, nako, ewan ko sa'yo, Kevin Durant, no? Lipat yan naman ng team niyan, no? After 2 seasons. Ewan ko kung dilipat pa o may malilipatan pa ba o magre-retiro na. Wala na si Kevin Durant mga idol. Hindi na siya katulad talaga ng dapat bumalik na lang siya ng Warriors. Mas okay pa dun yung niya. Kartada niya sigurado. Bati naman na sila ng Draymond Green Magbati na kayo, no? Para makabalik na siya. At dito naman sa Lakers, matindi. Wala akong ibang masabi. Matindi ang Lakers. Hindi na talaga dapat kaso sa round 2, no? Sa round 2, yun, dapat mas pa nila, mas giyan pa nila, no? Yung syempre, yung defense nila, no? Tsaka siguro kung makakabalik yung dalawa, si Austin tsaka si Luka, mas malaking tulong pa rin. Maaaring makapasok pa sila sa Western Conference Final, no? Kasi dapat yun naman talaga yung plan, 'di ba? So dapat makalaro maganda naging talaga ngayon kasi para makapagpahinga rin itong si Luka tsaka si Austin Reeves, no? So ayan talaga yung pinaka-key player ng Lakers, pero kung sakali nga siguro, no, na maganda pa rin ang ipakita ng Lakers sa round 2 kahit sa first game nila, malamang sa malamang, no, baka hindi na limitahan na lang ang oras niya, no, ni Luka Doncic tsaka ni Austin Reeves mga idol, para refresh sila kung sakali makapasok sila sa finals mga idol. Mas maganda yung ganun. Tapos maging shuffle naman, ito naman si LeBron, pagpahingahin nila mga idol, no. Tapos yun na nga, para makapagpahinga si LeBron, fresh din sa finals, no, para team force talaga sila, full force talaga sila, no, pagdating ng final. So yun lang kagandahan diyan. Sana maganda pa rin sa round 2, no, para masungkit nila yung Western Conference Final. Kasi mga idol, kung di sila lalagpas ng halimbawa sila makalagpas sa round 2 o sila eliminate sa round 2, sigurado ako baka gumawa na rin ng bangto si LeBron. Tumari pwede siya sa Cavs mga idol, bumalik siya sa Cavs. Maganda naman ngayon yung Cavs kaso may sumpa kasi si James Harden. Mas maganda nito si Luka mga idol, alam nyo ba? Kasi kung si Luka, mga idol, alam nyo naman yung ginawa niya sa Dallas, di ba? Binuhat niya rin yung Dallas sa fight, di ba mga idol? Yun nga lang talagang nasira yung Dallas, di ba? Tapos tinrade niya itong
yung kay na-injured din si Luka nung biruin. Pero mga idol, magandang pinapakita ni Luka sa playoff. No, kaya nga masyado siyang inano ng Lakers, hinugot talaga siya ng Lakers no, para sa ganung purpose. Ngayon, eto na naman sila sa panibagong chapter. Sigurado ako mga idol, na to, makakuha nila to, masusungkit nila to, no, kung talagang yun na nga, magiging healthy sila pare-pareho mga idol. So yun lang, kapit lang tayo mga ka-brownie, mga Lakers Nation dito sa LA Lakers. No, kasi kung talaga, wala na, di ba? Maari dyan, lumipas si LeBron, o maari mag-stay pa rin, kasi kung makahapos sila ng finals, malaki pa yung chance nila ulit, di ba? Kaysa naman lumipat ulit siya, panibago na naman chemistry yun. Okay? So yun lang mga idol. At syempre, kung nagustuhan mo yung mga ganitong content, like and subscribe mo na yung idol. Huwag ka na mahiya. Syempre, peace sa inyong lahat.